nakuha ng Philippine Navy ang 5 pang barkong pandigma mula sa Japan. Ang Philippine Coast Guard ay nagpaplano na kumuha mula sa Japan ng 5 karagdagang unit ng Teresa Magbanua-class patrol vessels, na siyang pinakamalaking klase ng barko sa fleet nito hanggang sa kasalukuyan. Bibili kami ng karagdagang mga barko, sabi ni PCG Commandant Admiral Ronnie Gil Gavan sa Filipino, sa isang pagkakataong panayam pagkatapos ng pag-inspeksyon sa BRP Teresa Magbanua, kasama si Japan Coast Guard Commandant Admiral Shohei Ishii. Sa ngayon ay pinag-uusapan natin ang tungkol sa pagbili ng humigit kumulang 5 barko, o higit pa doon, sabi din ni Gavan, nang walang karagdagang elaborasyon. Kalaunan ay nilinaw ni PCG spokesperson Rear Admiral Armand Balilo na ang tinutukoy ni Gavan ay ang pagbili ng 77-meter Multi-Role Response Vessels, MRRV. Sa ngayon, ang PCG ay may 77-meter MRV na gawa rin ng Japan, BRP Teresa Magbanua, MRV Negatibo, 9,701 at BRP Melchora Aquino, MRRV Negatibo 9,702. Ang klase ng MRV na ito batay sa disenyo ng klase ng Kunigami ng Japan, ay may pinakamataas na bilis na hindi bababa sa 24 knots, at tibay na hindi bababa sa 4,000 nautical miles, ayon sa PCG. Sinabi ng PCG na ang ganitong uri ng barko, ay may kakayahang magsagawa ng sustained maritime patrols sa maritime jurisdictions ng bansa, kabilang ang West Philippine Sea at Philippine Rise. Ang tanawin ng seguridad sa dagat sa rehiyon ng Asia-Pacific ay naging mas komplikado, na nangangailangan ng mga bansa na pahusayin ang kanilang mga kakayahan sa hukbong dagat upang pangalagaan ang kanilang teritorial na katubigan at mga interes sa ekonomiya. Ang Pilipinas, na kinikilala ang estratehikong kahalagahan ng isang matatag na presensya sa dagat, ay nagpahayag ng interes sa pagkuha ng humigit kumulang 5 karagdagang patrol boat mula sa Japan. Sinasaliksik ng ulat na ito ang katuwiran sa likod ng desisyon ng Pilipinas, ang mga potensyal na benepisyo, at ang mga implikasyon para sa panrehiyong seguridad. Ang Pilipinas, isang archipelagic na bansa, na may malawak na maritime territory, ay naharap sa iba't ibang hamon sa dagat, kabilang ang iligal na pangingisda, pandarambong, at mga alitan sa teritoryo. Sa nakalipas na mga taon, ang bansa ay gumawa ng makabuluhang pagsisikap na gawing makabago ang mga kakayahan nitong pandagat upang mas mahusay na matugunan ang mga hamong ito. Ang umiiral na pakikipagtulungan sa pagitan ng Pilipinas at Japan ay naging napakahalaga sa pagpapalakas ng mga kakayahan sa dagat ng una. Mga pangangailangan sa modernisasyon. Kinikilala ng Pilipinas ang pangangailangan para sa isang moderno at teknolohikal na advance na armada ng hukbong dagat upang epektibong magpatrolya sa mga katubigan nito. Ang pagkuha ng mga karagdagang patrol boat mula sa Japan, isang pangunahing kaalyado at pinuno sa teknolohiyang pandagat, ay umaayon sa mga layunin ng Pilipinas na gawing moderno ang mga puwersang pandagat nito. Pagpigil at seguridad. Ang pagkuha ng mga karagdagang patrol boat ay nagsisilbing pagpigil sa mga potensyal na banta, at pinahuhusay ang kakayahan ng Pilipinas na tumugon kaagad sa mga insidente sa dagat. Ang mga sasakyang dagat na ito ay mahalaga sa pagpapanatili ng nakikita at mapanindigang presensya sa pinagtatalo ng tubig na nag-aambag sa pangkalahatang katatagan ng rehiyon. Proteksyon ng Economic Zone. Ang pag-iingat sa Exclusive Economic Zone, EEZ, ng Pilipinas ay pinakamahalaga. Ang mga patrol boat ay may mahalagang papel sa pagsubaybay at pagprotekta sa mga yamang pandagat ng bansa, kabilang ang mga pangisdaan at likas na reserba, sa gayoy tinitiyak ang napapanatiling pag-unlad ng ekonomiya. Pakikipagtulungan sa Japan. Ang hakbang upang makakuha ng mga patrol boat mula sa Japan ay binibigyang diin ang malakas na diplomatiko at estratehikong ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa. Ang Japan ay may napatunayang track record sa pagbibigay ng mataas na kalidad na maritime asset, at ang pakikipagtulungang ito ay sumasalamin sa isang pangako sa kapwa interes sa seguridad.
Pinahusay na maritime surveillance. Ang mga karagdagang patrol boat ay makabuluhang magpapahusay sa kakayahan ng Pilipinas sa maritime surveillance. Sa advanced na teknolohiya at mas mataas na saklaw ng patrol, mas masusubaybayan ng bansa ang mga hangganang pandagat nito at maagap na tumugon sa mga potensyal na banta. Mga operasyon sa paghahanap at pagsagip, higit pa sa mga alalahanin sa seguridad, ang mga patrol boat ay maaaring maging instrumento sa mga operasyon ng paghahanap at pagsagip sa panahon ng mga natural na sakuna o mga aksidente sa dagat. Ang mga pinahusay na kakayahan ay maaaring mag-ambag sa pagliligtas ng mga buhay at pag-iwas sa epekto ng mga sakuna sa rehiyon. Pagbuo ng kapasidad, ang pagkuha ng higit pang mga patrol boat ay hindi lamang nagpapabuti ng agarang seguridad, ngunit nag-aambag din sa pangmatagalang pagbuo ng kapasidad. Ang mga programa sa pagsasanay na nauugnay sa mga bagong sasakyang pandagat ay maaaring magbigay ng kapangyarihan sa hukbong dagat ng Pilipinas, na nagpapaunlad ng kadalubhasaan at propesyonalismo sa mga tauhan nito. Katatagan at pakikipagtulungan. Ang pagkuha ng mga karagdagang patrol boat ay nakakatulong sa katatagan ng rehiyon sa pamamagitan ng pagpigil sa mga iligal na aktibidad at pagtataguyod ng pagsunod sa mga internasyonal na batas maritime. Ito ay hudyat ng pangako ng Pilipinas sa kooperatiba na mga hakbang sa seguridad sa loob ng rehiyon ng Asia-Pacific. Strategic Alliances. Ang hakbang ay nagpapatibay sa estratehikong alyansa sa pagitan ng Pilipinas at Japan, na nagpapatibay ng tiwala at pakikipagtulungan. Ang ganitong mga alyansa ay mahalaga para sa pagtugon sa mga pinagsasaluhang alalahanin sa seguridad at pagbuo ng isang pinag-isang prente laban sa mga karaniwang banta. Ang interes ng Pilipinas sa pagkuha ng humigit kumulang 5 patrol boat mula sa Japan ay kumakatawan sa isang proactive na diskarte upang matugunan ang mga hamon sa seguridad sa dagat sa rehiyon. Sa pagtutok sa modernisasyon, pagpigil, at pakikipagtulungan, ang hakbang na ito ay nakahanda upang pahusayin ang kakayahan ng Pilipinas na pangalagaan ang mga karagatan nito, mag-ambag sa katatagan ng rehiyon, at palalimin ang diplomatikong relasyon sa Japan. Ang matagumpay na pagsasama-sama ng mga patrol boat na ito sa Philippine Navy ay malamang na magkaroon ng malawak na positibong implikasyon para sa parehong pambansa at panrehiyong seguridad.